Ano ang mga rason? Bakit tayo nagmamadali? Bakit hindi tayo makapaghintay? Number one, pakibasa, tama ba yung English ko? Unmet needs from your parents and siblings. Take note, anak, kapag nanggaling ka sa isang pamilya na hindi mo nararamdaman na you are belong, hindi mo nararamdaman na, bakit si mami? Mahal niya si kuya pero ako, ma, nakikita mo ba ako? Kasi may mga parents na hindi showy. Mahal na mahal ka ng magulang mo. Akala mo lang hindi. Pero, dahil busy si mami sa Green Hills, busy sa trabaho, hindi ka niya napapansin, kapag pagod, nasisigawan ka, ano ang sinasabi ng nafs mo? Hindi ka nagkasalita, pero anong sabi mo? You never loved me. Pero anak, alam mo ba para lang makaupo ka dito? Alam mo ba kung gaano kalaki ang sakripisyo ng nanay at tatay mo? Para lang mabuhay ka? You don't know. Kasi akala mo lang, TikTok, Instagram, instant coffee, instant whatever. Pati ang lalaki gusto mo instant. Ano ba? Nag-aaral ka ba o gusto mo ba talaga mag-asawa? Tanongin mo yung sarili mo. Anong gusto mo? Bachelor of Accountancy o Bachelor of Baby Making? Right? So, kapag po galing tayo sa magulang na hindi masyadong demonstrative ang kanyang pagmamahal, lalo na yung mga maranaw, medyo may pagkatas kami magmahal, di ba? Paano mag-I love you yung mga maranaw na nanay? Hindi ko lang alam, kasi yung mga young parents medyo mabait na sila. Oh, yung kabakamas, hugas ka ng kaplato. Ay, di ba siya? Ma! Assalamualaikum. Pag nakakahinga ka, bago mag-list ka. Ah, nasama muna. Inuuling balik. Pag narinig mo yung anak, dumating ka na pala, magugas ka ng plato, ano ang ibig sabihin nun? Anak, I love you so much. Hindi sila mahilig na, ado at ako layakon, I love you. Ado at ako layakon, pagod ka na ba? Walang ganon. Usually ang maranaw, may cause tradition tayo na hindi talaga showy. Pero saan na nilalaan? Yung mga material na bagay na gusto mo. Yung mga magagandang eskwelahan na pinag-aaralan mo ngayon, anak. Bago ka dumating sa ganitong sitwasyon, napakadami ng paghihirap ng magulang mo. Kung hindi man sila showy, not because they're bad, but because they don't know how. Kasi noong panahon namin, kung ang nanay mo katulad ko, kaedad ko, yung panahon namin, ganito siya, very tough. Pumunta ka doon, sabi nung nanay mo, alam mo na yan. So, kung hindi mo naintindihan yung Islam, ina-apply namin sa inyo yung ganon. Akala namin, tatalapin sa inyo yung hindi pala tatalap sa inyo kahit pala nawala yung aming esophagus. Wala kayong pake. Oh my God! Anong nangyari sa Gen Z? Gen Z? Walang puso, kapayag kayo? Heartless? Selfish? Or you only think about me, myself, and I? Pag ganyan ka sa magulang mo, don't expect anyone to love you if you don't know how to love you. Number 2. Tignan mo yan tayo. Okay. Pakipasa naman tulungan niya ko. Having the right knowledge and understanding of things. Yeah, maranaw ka. Mashallah, Muslim ako. Bakit ka Muslim? Ang tatay ko si Haji Mariam. Ang nanay ko si Haji Umar. And so, what do you know about Islam? Bakit ka naka-hijab? I don't know. So if you don't know the basic Islam, basic, the hijab, the salah, the haram relationship, bakit bawal? If you don't know, then ang paano nangyari sa buhay mo na? Right? So nakakatakot na ikaw ay mananampalataya, naniniwala daw sa Allah, may Jannah at Jahannam. Si Propeta Muhammad ang aking propeta, pero hindi mo alam ang mga. Right? So, ito talaga yung pinakamalaking problema. Bakit? Next slide po. Kapag hindi mo alam ang Islam, basic. Okay, next slide. Okay, bad environment. Okay, pangatlo. Kapag ang environment ko, like your environment. Actually, your generation is not just bad. I can say that this is the worst. Sobrang nakakatakot na maging dalaga, maging young parents, maging widow. Yung wala kang asawa, yung walang nakaganon sa'yo, nakakatakot. So scary. Dahil ang social media, ano makikita mo sa social media? Anong ipinapakita ng social media? Lahat ng kalaswaan. Right? Ano ang sinasabi ng social media? To be shame, ang magkaroon ka ng hiya, ay nakakahiya. Ano kasi yun?
Mahiyain ka? Kakahiya ka. Ha? So ano ba yung, kung sino ba yung the best? Yung walang hiya. This is your environment today. This is the society of Gen Z telling you to live without shame. Ano ang sinabi ng kasasalita lang? Ida lam yastahi. Kapag nawala ang hiya, dyan sa puso mo, lahat ng nanaisin mo, walang makakapigil sa'yo. Right? Kita mo, ang filter natin mahiyain. Muslim man o hindi, nakita niyo yung mga non-Muslim? Spaghetti pataas pababa? Pagsasakay ng gym. Di ba nakaganyan sila? Dahil mismo yung kamay nila, alam nila na dapat sila ay mahiya. Ikaw ba kaya ng Muslim? Pero ano ang itinuturo ng social media? Ang mawalang ka ng hiya. So if you don't know Islam, you don't have iman, wala kang mabuting pamilya, sino ang makakapigil sa'yo? Right?